ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagpatuloy po natin ang ating pagkasyam para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, ay maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa ngayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang iyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Puon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, puon, ay tiyak mong nalalaman. Ang Puon, lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. puon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Puon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Puon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ang inyong mga kaaway ng mabuti, ang mga napupukot sa inyo. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapis sa inyo. Kung sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan
sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang isa yata sa pinaka, kung hindi man ito ang pinaka, mahirap na utos ni Jesus. Mahalin natin ang kaaway natin. Inelaborate pa niya, gawa na daw natin ng mabuti. Pagpalain natin, idalangin natin. Yung iba, hindi ko na uulitin sapagkat bukod sa narinig nyo na din, baka mas lalo pang bumigat ang loob natin kung ito'y siseryosohin natin, tanggapin. But then, may choice ba tayo na hindi ito seryosong tanggapin? Ito'y utos ng Panginoon natin. Na kung hindi man natin concern ngayon, wala namang kung kaaway, ay siguradong magiging concern din natin pagdating ng panahon sapagkat siguradong darating ang punto na may mananakit din sa atin, may magkakasala sa atin, may makakaaway tayo. No wonder kapag ini-interpret natin ang salita ng Diyos na ito. At ako mismo, guilty dito. Para bang wina-water down natin ito? Pinapagaan natin yung meaning kahit papaano para masunod lang natin. Halimbawa, ini-interpret at sinasabi natin na ang pagmamahal na sinasabi ng Panginoon dito na dapat ay mayroon tayo sa kaaway natin ay yung maghangad lang tayo ng maganda sa kanila. Sana magbago sila, sana makita nila yung pagkakamali nila, yung maging civil lang tayo sa kanila. At hindi yung makaramdam pa tayo ng pagmamahal o makaramdam tayo ng maganda para sa kanila. Katulad ng nararamdaman natin sa mga taong kamahal-mahal sa buhay natin. Doon lang natin ini-interpret kung minsan yung inuutos na ito ng Panginoon sa atin. Kasi mas madali nga naman yun yung maghangad lang tayo ng maganda sa kanila, maging civil lang tayo sa kanila, yung huwag na lang tayong gumanti sa kanila, kaysa yung makaramdam pa tayo ng something good o maganda sa kanila. Mahirap yon. Baka nga imposible pa. Pero tama nga kaya yung interpretasyon natin? In the first place, ganito ba ang Panginoon sa atin? Ang sabi po sa Romans 5 verse 10, we are enemies or we were enemies of God because of our sins. Pero dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, inangkin niya tayo bilang mga kaibigan niya. Therefore, bilang mga anak niya. And when God accepts us as His friends, even though we became His enemies because of our sins, God isn't like, sige, maghahangad pa rin ako ng maganda para sa inyo. Pero dahil nagkasala kayo, magbabago na yung pakiramdam ko sa inyo. May mga blessings akong hindi na ibibigay sa inyo. Hindi na ako ganun kalambing sa inyo, ka-thoughtful sa inyo, ka-expressive sa inyo. Huwag na kayong umasa na ganun pa rin ako kasi nagkasala na kayo.
O hindi ba ganun tayo? Kapag may nagkasala sa atin, pinatatawad ko na po pero ayaw ko nang kibuin. Ang Diyos ay ganun ba sa atin? Alam nating hindi. Alam natin na sa kabila ng ating mga pagkakasala, He still accepts us as His friends, pero ganun pa rin ang pakiramdam niya sa atin. Hindi lang siya naghahangad ng maganda pa rin para sa atin, kundi tayo ay minamahal niya pa rin. Hindi nagbabago ang kanyang pagtingin at pag-ibig sa atin. So hindi nga kaya ito rin ang ina-expect niya sa atin? Masensya na kayo, ha? Alam kong mabigat ito. Nabigatan din ako. Sabi ko, isesermon ko ba ito? Akala ko kasi okay na yung ginagawa natin. Yung ginagawa ko, di na lang ako gagante. Civil na lang. Nakalimutan ko na yung ginawa niya sa akin. Pero, hindi na ako katulad ng dati. Akala ko okay na yun eh. Masama ba yun? Hindi. Mabuti na yun. Pero ang ina-expect pala sa atin ng Panginoon, hindi lang yun. Yung mas mabuti pa doon. Nakita po ninyo, ang sabi dito ay, kapag sinampal ka sa isang pisngi, hindi naman niya sinabing, miwas ka na lang, huwag ka nang gumante, okay na yon. Hindi niya sinabi yon. Ang sabi niya, ipigay mo pa yung isa mong pang pisngi. Ang sabi dito, kapag inagaw ang balabal mo, huwag ka nang magbigay ka ng kahit ano. Ang sabi dito, ibigay mo pati paro mo. So hindi lang niya tayo pinagagawa ng mabuti. Pinagagawa pa niya sa atin ang mas lalong mabuti. Ang hirap nito. Kaya nga siguro, special na bahagi ito ng panalangin itinuro sa atin ni Kristo eh. Bukod pa sa, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kasi, kailangan niyan, literally, ng ating katawan, sustenance. Pero may kailangan din ng pananampalataya natin eh. May kailangan din ng kaluluwa natin. At ito yun. Ang sabi niya, sabihin niyo rin, patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Which is one way of saying, kung paano mo kami pinatatawad, na hindi ka lang naghahangad ng maganda para sa amin, nakararamdam ka pa rin ng maganda para sa amin, hindi nagbabago ang iyong pagtingin. Sana sa aming mga taong nagkakasala sa amin, kami ay maging ganun din. Sinama ng Panginoon yon kasi alam niya, with ourselves alone, hindi natin kakayanin. Kaya nga, di ba ang sabi niya, pray for those who persecute you. Kasi parang sinasabi ng Panginoon dito, yung sinasabi ko sa iyong, patawarin mo yung nagkasala sa iyo, maging ganun ka pa rin sa kanila, hindi ka magbago, mahirap yun. Pero tutulungan kitang gawin yun. You know what? I was wondering kung anong klaseng mundo ang magkakaroon tayo. Kung lahat tayo ginagawa natin ito. Kung sa ating mga kaaway, hindi lang tayo naghahangad ng magaganda, ay nakararamdam pa rin tayo ng magaganda. Ano kayang mundo ang magkakaroon tayo? Pupwedeng maraming abusuhin? Pupwedeng maraming umubuso? Pero paano tayo nakasigurado? Hindi pa nga natin ginagawa ito. Hindi natin ginawa ito. Mula pa nang magkasala ang unang tao. Kaya nga pansinin po ninyo, nang dumating si Kristo, ang una niyang mga salita, nung nag-preach siya, ano sabi niya? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magbago kayo. Narito na ang paghahari ng Diyos. Kung tama na yung ginagawa natin, halimbawa tungkol sa pagmamahal natin sa kaaway natin, kung tama na yung sistema ng buhay natin, sanang sinabi lang na niya, ay ganito, just go on with what you're doing, wag yun nang baguhin, okay na yan. Hindi, sabi niya, baguhin nyo yan. For your ways are not like my ways. Your thoughts are not like my thoughts. Hindi nga kaya
mas mararamdaman natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin at sa mundong ginagalawan natin kung lahat tayo, ito talaga ang gagawin. Di ba't ang Panginoon din ang mismong nagsasabi sa atin na kapag gumagawa tayo ng mabuti sa taong nagkakasala sa atin, para tayong nagpapabaga sa ulo niya ng uling. Hindi para sunugin, kundi para konsensyahin. Nasabi ko na sa inyo minsan, ng pinaka matinding paghihiganti ay hindi yung gumawa ka rin ng masama sa kanya. Ang pinaka matinding paghihiganti, yung sa kabila ng ginawa niya. Yes, ayon sa batas, idemanda kung ididemanda. Pero yung pakitahan mo pa rin siya ng maganda. At yung pagpapakita mo sa kanya ng maganda, mararamdaman niya na nanggagaling talaga sa puso mong pinipilit makaramdam pa rin ng maganda sa kanya. Yun ang pinaka magandang paghihiganti. Kasi mas mararamdaman ng tao ang kaniyang pagsisisi. Now, yes, hindi rin tayo sigurado kung magbabago ang tao. Pero ano na lang ito kung ikukumpara sa mangyayari sa ating pagbabago? And I'm not just speaking about here, freeing ourselves from anger, but becoming His true sons and daughters. Hindi ko alam, sa pagbabasa ko ng Bible, parang wala namang sinabing eksaktong-eksakto na kapag nagbibigay tayo ay nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Bagamat magandang magbigay, pag nagsisimba tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Bagamat tamang magsimba. Pag nangungumpisal tayo nagiging tunay na, bagamat magandang mangumpisal. Pero dito sabi niya talaga, kapag kayo nagpapatawad, kapag kayo gumagawa ng mabuti, kapag kayo naghahangad pa rin at nakararamdam pa rin kayo ng mabuti, sa taong hindi gumawa sa inyo ng mabuti, tayo nagiging katulad ng Diyos na mabuti. Kaya mahirap Tao tayo Diyos siya Kaya nga lagi mo sinasabi, lagi nating sinasabi, di naman ako Diyos. Pero ayaw mo ba? Ayaw ko ba na maging katulad ng Diyos? Hindi ba't yun naman talaga ang ating primary purpose? Maging tulad ng Diyos? Kaya rin siguro napakahirap ay dahil pinipilit natin yung interpretasyon natin, yung gusto natin, na lining lang sa mas kaya nating gawin. Yun ang sinasabi sa ating unang pagbasa, di ba? Sabi sa ating unang pagbasa, ang isa sa dahilan ng kayabangan, yung pinipilit mong meron ka ng nalalaman. Kaya, yung mga dapat mong malaman, hindi mo na malaman. Kasi, pinipilit mo na yung nalalaman. Paano kung mas ipapaalam, mas ipaparamdam pa sa atin ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging Ama, yung mararamdaman talaga natin na proud siya sa atin, natutuwa siya sa atin, na parang sinasabi sa atin, gusto ko yung ginagawa mo. Proud ako sa iyo. Ikaw ay nagiging tunay na anak ko. At ang isa sa pinakamagandang paraan para dyan, ay yung magpatawa din tayo at magmahal kahit sa mga nagkaaway natin ng tulad ng pagmamahal na ginagawa niya sa atin. Ang sabi dun sa parable of yung wineskins, di ba? Ang sabi doon, dapat lumang alak sa lumang balat. Bagong alak sa bagong balat. Anyway, yung ending nun ang sabi, for the one who's been drinking the old will not desire new. For he says, the old is good.
Ayun. Pag ayaw nating magpatawad, yun ang sinasabi natin, okay na to, okay na yun. Pinatawad ko siya, pero hindi ko siya kikibuhin, okay na yun. Okay na yun. So yun yung interpretation natin eh. Yun ang old interpretation natin. What if Jesus is introducing to us something new? Ito yung gusto ko. Ito yung interpretasyon na gusto ko. Yes, kapag nahirati tayo with something old, sabihin natin, the old is good. But God does not want to give us just a good kind of life, not even just a better kind of life. What He wants to give us is the best kind of life. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. And those who love Him, follow Him. Kahit nahihirapan. Kasi gusto niya na tayo ay maging katulad niya. Ito po sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ang Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. ng Diyos ang Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad katulad ng ginagawa mong pagkapatawad. Tulungan mo akong maalis ang galit sa puso ko at mapalitan hindi man agad ng pagmamahal, kundi ng awa sa nagkasala sa akin. Katulad ng sabi mo, walang namang nagkasala na alam ang kanyang ginagawa. Alipin siya ng kasalanan niya, alipin siya ng pagnanasa, kamunduhan niya, alipin siya ng kayabangan niya. Tulungan mong sa halip na husgahan ko ang aking kapwa, ay maghangad pa rin ako, makaramdam pa rin ako ng pagmamahal sa Kanya. Kahit paunti-unti lang, tulungan mo ko. Hallelujah! Dahil hirap din naman akong magkimkim ng galit sa puso ko. Hallelujah! Dahil ayaw ko rin naman na mapuno ng hinanakit ang kalooban. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Kapag hinangad mo at pinilit mo sa tulong ng Diyos na magmahal ka rin ang tulad niya. Kahit sa mga taong nakasakit sa iyo talaga, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Siyempre, sana mabago pa siya. Pero ang mahalaga, mabago ka ng Diyos.
yung mas matulad ka sa Kanya. Malapit ka, Walang masasayang maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggang amin. Bigla ko lang pong naalala, minsan may nag-confide at nagpaalam ako yung share ko sa inyo. Kasi yung asawa niya, alam niyang nagloloko. Inamin naman daw at nahuli naman daw niya. To cut the story short, kahit alam niya nagloloko at nasasaktan siya, Pastor, hindi ko pa rin hinihiwalay. Yan, pinagsisilbihan ko pa rin. Dahil mahal ko siya at mahal kong aming pamilya. Kaya lang, Father, ang hirapan ako. Alam ninyo, laki ng temptation sa akin na sabi, walayan mo na. Magtira ka naman ng respeto sa sarili mo. Ang lakas talaga. Pero parang sinasabi sa akin ng Panginoon that time, ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Ako ang bahala sa epekto. Basta ito yung gusto ko. Ayan, sabi ko sa kanya, wala namang nawawala sa iyo. Walang nawawala sa iyo. Kasi ang nagkakasala naman yung asawa mo. At sinabi mo naman sa kanya na ayaw mo yung ginagawa niya, ayaw lang niyang magbago. Palagay ko, yan pa rin naman ang gusto ng Diyos na gawin mo. At palagay ko, sa paraan mo na yan, mas nararamdaman ng pamilya mo, lalo na ng mga anak mo, na ang Diyos ay naghahari pa rin sa pamilya niyo dahil sa iyo. Amen. Pag-aalay. ang aming pag-aalay ng alak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay. Tanggapin ang alay, O Ama, kalugdan mo, mula sa iyong anak, bugtong mong anak, biyaya ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na birhen ng Lasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpalang sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot
sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya na hantungay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang laging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging awit ang sagisa, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aalugam mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganawan o ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pananalangin at pagtulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.